Hello guys, and welcome to a day in my life here in the countryside of China, Ziyang, Sichuan. First day nga namin dito sa bukid at maaga ako nagising. 7 a.m. O baka sabihin nyo maaga pa ba yung 7 a.m.? Yes, maaga siya for me kasi yung usual nagising namin sa city ay 10 a.m. Nagising ako sa tilako ng manok at mga huni ng ibon. Yun talaga yung nagsisilbing alarm clock pag nandito sa countryside. So first thing na ginawa ko, nagkape na muna ako. Hindi ko talaga kinaya yung walang kape kaya nag-decide ako na magkakape na lang ako araw-araw pero once a day lang. So while having a coffee, nag-aral lang ako ng konti ng Mandarin. Ayan, mga 30 minutes lang. Bandang alas 8 naman yung asawa ko naka-ready na para umalis papunta sa ilog. Hindi pa yan nakapag-almusal at wala pang dalang tanghalian. Ayaw na naman niya magpapigil. Aaraw-arawin niya na naman yung ilog na to kahit walang huli. Tapos masusunog lang yung balat niya. Nisimulan na din ni Mama yung pagbibilad ng mga mais. Gusto ko sanang tumulong dyan pero sabi niya wag na daw. Sabi niya mag-video na lang daw ako. Natutuwa talaga ako kay Mama. Actually, tinanong niya ako last night. Tinanong niya kung marami na daw ba akong followers at marami pang nanonood sa akin kasi wala na ako sa bundok. Sabi ko sa kanya hindi nagaano Mama kasi gusto nila yung countryside content. Tapos gusto nila yung mga content ko lalo na pag nagluluto ka. Sa sinabi kong yun natuwa siya pero translate na yun ni Ash para maintindihan niya. Actually noon, medyo nahihiya at awkward pa ako mag-video kay Mama. Pero ngayon, hindi na ako nahihiya. Lalong-lalo na pag nakikita kong nakangiti si Mama habang binivideohan siya. O diba, nakakatuwa talaga si Mama. Kabaliktaran kay Papa kasi pag tinatawag ko si Papa, sabi lang niya, ganun lang siya. At isa pa pala sa mga kinakatuwa talaga ni Mama ay yung pag nag-uusap kami tapos naiintindihan ko siya. Yun talaga as in. Pero update lang ha, hindi pa rin talaga ako magaling mag-Mandarin. Beginner level pa rin ako pero marami na akong mga words na alam in Mandarin. O diba, may improvement. So ayan, balik na tayo dito sa mga gawain natin. Nakapaglaba rin pala ako ng maaga kasi sinusunod ko yung mga labahan namin. Kasi ba naman, bilangin yung mga dala naming damit dito as in. Pagpunta namin dito, isang maleta lang at isang bag yung dala namin. Yung maliit pa na maleta ha. Kaya wash and wear kami dito. Buti na lang mainit yung panahon at mabilis matuyo yung mga damit. Pagkatapos kong magsampay, nalok ako ni Mama ng pipino. Yung binabalatan ko, kalahati lang yan ng pipino na kinakain niya. Sobrang laki ng pipino Naisip ko siyang gawing salad yung may suka, paminta at sibuyas sana. Kaso walang sibuyas at paminta pero nag-offer sa akin si Mama nitong sauce na gawa niya. Ang bango ng sauce at ang sarap niya, hindi siya sobrang anghang. Bandang 10 a.m. naman si Mama nagluto na rin ng aming pagkain para sa tanghalian. Yung ulam na lulutuin niya para lang siyang ginisang patatas, ganun lang siya, tapos cut into strips. Andito nga sa malaking kawali tayo ulit magluluto. So hinugasan na yan ni Mama tapos ayan nagsiga na siya ng apoy. Okay, start na tayong magluto. Unang nilagay napakaraming mantika. And then, bawang. And sunod, lagay na rin natin yung ating patatas. Naglagay na rin siya ng konting asin, Sichuan peppercorn powder, at yung kanyang 3 sauce na ginawa. Hindi ko alam kung anong klaseng mga sauce yan, pero parang chili sauce lang din siya. Chili sauce or chili paste, basta yun na yun. Madali lang siya lutuin, wala pang 10 minutes. Tapos tinanong ako ni Mama kung dagdagan pa daw ng chili powder. Sabi ko naman, huwag dadagdagan para hindi maanghang at makakain yung bata. At after nga maluto ng patatas, ininit lang din ni Mama yung mga ulam na tira namin kagabi. Ito na yung patatas natin at yung ulam namin kagabi. Bamboo shoots yan guys, masarap with pork. Si Ichen, masarap yung kain. Pero lagi nagtutubig kasi medyo may konting anghang yung pagkain namin. Pero kaya niyang kainin. Pagkatapos ko kumain, ayan meron tayong panghimagas. Merong plum, ito yung kinikrave ko pagdating ko talaga dito. Masarap siya pero mas bet ko yung isang uri ng plum, yung kulay purple. Ang dami nga naming plum dito kasi sabi ni Mama bigay daw to ng kapatid niya. Tapos ayan nga nasisira na lang siya. Pagkatapos nga namin kumain tapos maghugas, nagpahinga na lang kami sa loob kasi sobrang init talaga sa labas. Bandang alas 3 kaya nakarating na rin yung asawa ko pero wala siyang huli mga day at nagrereklamo na sobrang init daw at marami siyang kagat ng lamok. Tunog na naman yung balat niya, ay nako talaga. Tapos yung batang yan, pawis na pawis din, basang-basa yung ulo. Ang init talaga dito, grabe. Bandang alas 6 naman, ayan maliwanag pa dito sa amin. Itong mga mais ay sinalang dito sa makina para ihiwalay yung mga butil na sirana. Basta ayan ganyan siya guys. Ayan siya. So ayan na po yung mga kaganapan natin for today's video. Thank you for watching. Follow for more. Bye-bye!